Salted egg butter crab ang lulutuin ko ngayong araw. Kailangan lang nito ng butter, salted egg, sugar, garlic, at saka crabs. Sa salted egg ay pulang part lang ng itlog ang kakailanganin natin. At nanakbo pa nga yung isa na para bang ayaw magpaluto. Isi-set aside na lang muna natin yung puting part ng itlog. Or pwede naman nating ipanghahalo yun sa pako salad. Hindi man lang isang nabili ni Jawa na salted egg pero pwede na yan. 3 itlog lang ang kakailanganin ko dahil 3 pirasong alimasag lang naman din ang pinabili ko. Ganon pa rin naman ang proseso kapag natunaw na ang butter ay ilalagay na ang garlic. Wala namang nagbabago dyan. Or depende na rin sa'yo kung may gusto kang baguhin. Habang pinapaluto ko ang bawang ay tinatanggal ko na rin itong pula ng itlog. Pero nung naluto na siya ay napagtanto ko na mas masarap pala pag maraming salted egg. Gusto ko yung nag-aagawan yung tamis at alat. Itong salted egg na ito ay hindi ganun kaalat. Pero masarap pa rin siya nung maluto at napakain ko pa nga sa jowa. Pagkatapos mong matanggal ang pula ng itlog ay kailangan mo siyang durugin. At may participation pa talaga ang fest ko. Nagreklamo pa nga samantalang yun naman ang inutos ko kay ate. At nung maluto na ang bawang ay pwede na natin ilagay ang ating itlog na maalat. Sa kawali ko na mas dinurog pang itlog dahil ayoko nasusunog ang bawang. First time ko tong gagawin kaya gusto ko ay perfect. At may pa-participation ulit ang ating pagmumukha. Ayan na nga't nagiging successful naman yung ating pagdudurog-durog ng mga itlog. Isunod naman natin ang brown sugar. Huwag yung pakadamihan para hindi mangingibabaw yung tamis. Dapat din hihinaan nyo lang ang apoy nyo para hindi agad babalik sa mantika yung inyong butter. At kapag tingin nyo ay okay na ang inyong mixture, ay ilagay nyo na ang inyong alimasag o alimango. Mas maganda kapag hinihiwa nyo para manunuo talaga ang lasa sa laman. Very good si Jowa dahil pinili daw niya lahat babae. Kaya matataba daw ang mga yan at totoo nga naman. May natutunan na siya sa pamimili ng alimasag. Natawa nga ako sa usapan ni Bunso at ni Jowa. Tanong ni Bunso sa tatay niya, mga babae ba to? Sinagot naman siya ng tatay niya na oo, babae lahat yan. Kahit sa alimasag, mas matitino talaga ang mga babae. Bilin ko kasi sa kanya, wag siyang pumili ng lalaki o di kaya bakla kapag alimasag o alimango ang binibili. Ito nga yung time na pinilit niya ako sumama sa palengke. At dahil para-parehas kami tanghali na gumising, hindi na ako sumama. Nakakapagod kasi ang sobrang init. Sa malayong palengke pa siya pumunta. Dahil yung palengke na malapit sa amin ay walang talaba at alimasag. Hindi ko na rin naman siya niluto ng matagal dahil napakuluan ko na yung alimasag kanina pa. Bali pinapakapit ko lang yung lasa. Pagkatapos ng ilang minuto ay pwede mo na siyang ahunin at ilagay sa lagayan. Habang nagpi-plating ay natatakam na ako. At habang nag-voice over ay natatakam pa rin. Pero kahit gaano man yung kasarap ay hindi pwedeng lagi-lagi. Unang-una ay mahal siya. Pangalawa ay napakataas niyan sa kolesterol. Kung ayaw mo mamit ng maaga si San Pedro ay wag mong palagiin. Pwede siguro once a month or pinakamadalas ay twice a month. At tingnan nyo naman ang sauce. Nagustuhan ni Bunso at gumawa pa daw ako ng marami. Kalasa daw siya ng chicken oil ng inasal. Pero sabi ko mas masarap to dahil malasa to. Syempre naman luto ko to kaya iyayabang ko. For the 3rd time ay may participation ulit ang aking pagmumukha.